Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, meron po tayong napakagandang pag-uusapan ngayong umaga mga kasari. Good morning muna sa inyong mga sari-sari store owner dyan. Kamusta po ang maagang pagbubukas at maagang bentahan? Nakuha niyo po ba ang napakaraming bentahan sa umaga? Ayan, ang pag-uusapan natin mga kasari ngayong umaga. Bakit ba merong mga tindahan na hindi naging successful? Ano kaya ang mga ilan sa mga dahilan kung bakit hindi sila nagtatagumpay? Hindi dumadami ang kanilang paninda like this one, di ba? Sa maliit na puhunan, hindi nila ito napalaki. Ano kaya ang mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari ang mga ganitong mga bagay, mga kasari? So for today's video, I'm so happy to share sa inyong lahat para kayo po ay matuto po kayo sa mga araw-araw kong sinishare sa inyo, which is I know it is very helpful po sa mga nagsari-sari store. Kahit anong business meron man kayo mga kasari, kahit anong negosyo ang gusto nyo itayo sa inyong sari-sari store or sa inyong pamilya, tsak itong aking video for today, aking tip na ibibigay sa inyo ay tsak makakatulong po sa lahat ng mga negosyante na gustong magninegosyo kagaya ko. Ayan, tayo po ay nag-start sa maliit lamang po na puhunan at ito po, nakita nyo naman as you can see, naparami ko ang aking mga paninda sa maliit lamang po na puhunan. So ano bang diskarte? Ano kaya ang aking ginawa kung bakit nagtagumpay ako ng ganito? Lahat po ng aking mga expenses ay dito po namin kinukuha sa aking maliit na sari-sari store. And bear in mind guys, tayo po ay nagre-rental. Meron po tayong mga expenses every month, every end of the month. May billing po tayo, may kuryente, tubig po tayong binabayaran tuwing katapusan ng buwan. So, without further ado, ibibigay ko na po sa inyo ang mahalagang tip na ginagawa ko sa simula pa lang hanggang ngayon. Ayan. So, bakit po ba talaga merong mga sari-sari store na hindi nagtatagumpay? Common sense, mga kasari, di ba? Hindi po kasi sila talaga marunong humawak ng pera. Ayun. Hindi lang basta-basta hawak ang sinasabi ko mga kasari. Dapat po maging masinop sa lahat ng bagay. Ayan. Kasi ang pera po na kinikita natin sa ating tindahan ay pinaghihirapan natin ito. Hindi natin basta-basta itong pinulot lamang sa kung saan-saan. Talagang pinagbubuhisan natin ito ng pawis everyday para po tayo ay kumita. So dapat bigyan po natin ng halaga ang ating mga bawat sentimong kinikita dito po sa ating sari-sari store. Ayan, ang pinakamahalaga po, meron po tayong kasabihan na sinasabi na pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Ayan ang aking tip for the day. Kung meron kayong nakukuha kung anong ibig sabihin dyan, comment down below mga kasari. Pag maiksi ang kumot, matuto po tayong mamaluktot. In what way mga kasari? Tayo po ay mga bilang mga negosyante. Kagaya natin ng mga maliliit lamang po na sari-sari store, dapat marunong po tayong mag-handle sa ating mga expenses sa ating sari-sari store, sa loob ng sari-sari store o sa loob ng ating pamamahay. Paano ko ba nasasabi ang kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot? Ganito lang po, yan kasimple mga kasari. Kayo po ay kumikita araw-araw. Alam niyo po kung magkano ang inyong naging income sa inyong tindahan. At na-explain ko na po sa inyo yan mga kasari in my previous vlog kung paano nyo malalaman kung magkano ang kinikita nyo sa inyong tindahan. Scan lang sa aking mga videos kung sa mga hindi pa nakapanood. Pero ito po ang aking masasabi. Alamin nyo po kung magkano ang kinikita nyo sa inyong tindahan araw-araw. At of course, i-calculate nyo po ang inyong expenses everyday. Ito bang mga expenses nyo ay sumusobra ba sa kinikita mo? Kailangan pag-jot down ka mga kasari. Ilista mo ano-ano ho ba ang ginagastos mo sa isang araw. Ano-ano ho ba yung mga binibili mo. And then when you come out, may total ka na, i-reverse mo, i-compute mo doon sa kabila. Ipantay-pantay mo sa kabila. Ito ba ay kumikita ka ba or nagne-negative ka? I-minus mo sa income mo minus expenses equals may kumita ka ba? May income ba ka ba? Net income ka bang tinatawag o wala? Diba? Dapat marunong kang magbala-balanse mga kasari. Kumita ka sa isang araw ng 700, let's say for example, magkano ang ginagastos nyo? Baka naman sobra sa 700. Kung sobra sa 700, therefore negative ka mga kasari, nakukuha mo ang part ng kapital ng iyong tindahan. Which is, it's not a good sign as a business owner na sumusobra ka sa kinikita mo araw-araw sa iyong mga expenses. Dapat po,
Kung ano lang po yung kinikita mo, 3/4 or 1/2 of it lang ang iyong i-spend with your expenses, daily expenses. Hindi po pwedeng 100% or 100 plus percent ng kinikita mo ang iyong ini-spend sa iyong mga expenses every day. Dapat po mga kasari, matuto ka talagang mag-minus, mag-add sa iyong mga expenses. You have to learn how to compute your expenses and your income every day, and then you have to minus it, and you have to look at total kung meron bang natira or walang natira. If in case walang natira, you have to adjust it by the next day or by the next week, di ba? Kasi mga kasari, napakahalaga kung matuto kang mag-handle ng mga expenses mo regarding sa inyong income araw-araw. Dapat hindi ka talaga sumobra. Kaya nga mga kasari, nakikita nyo ang mga tindahan, mag-ooperate lang na 1 month, 2 months, 3 months, pinakamatagal 4 months, 5 months, wala na, sarado na. It will not take years like us na ilang taon na, di ba? Kasi marunong tayong humawak ng pera, marunong tayong mag-adjust sa ating mga expenses regarding sa ating income every day, di ba? Mas maganda po talaga mga kasari na marunong kang magbalanse, di ba? Marunong kang magbalanse. Dapat yung kung ano lang yung kinita mo, dapat hindi mo yun ubusin. Dapat merong matilang kalahati or 1/4 of it dagdag ulit sa iyong tindahan. Kumita ka ng 500, let's say 300 is your expenses, 200 ibalik mo sa iyong tindahan. Para ang tindahan niyo po, ang iyong mga stocks ay mag-grow, di ba? Kaya dapat talaga mahalaga na alamin mo kung magkano kinikita mo sa inyong tindahan araw-araw. Kasi doon mo pagbabasihan ang iyong mga expenses everyday. Kasi kung hindi mo inaalam ang iyong kinikita sa iyong tindahan, therefore, hindi ka makapag-budget kung magkano lang dapat ang iyong expenses sa isang araw. O di ba, mga kasari, napakagandang tip para sa inyo yan. Kaya nga, nakikita niyo mga kasari, napakaraming mahirap, napakakonti ng mayaman. Bakit kaya? Kasi ang mga mayayaman, ang mga yayamanin na tao, or ang mga mayayaman, ang mga rich family, nagiging more rich, di ba? Ang mga mahirap, nagiging more mahirap. Bakit? Kasi, kulang sa idea. Hindi nag-iisip kung paano mag-handle ng expenses. Hindi marunong mag-isip kung paano magkwenta sa kanilang kinikita sa isang araw. Kung maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Balik naman tayo, di ba? Kung kumikita ka ng 500, huwag naman gasusin ang buong 500. Part of it lang mga kasari, pero para meron ka pang savings. This video also is related, makaka-relate nito ang mga individual without business, di ba? Kahit individual ka lang na hindi ka nagbi-business, kung ito ay ginagawa mo, na marunong kang magkwenta sa iyong income versus sa iyong expenses at meron pang natatabi sa iyong income, therefore, meron kang masisave. Pero kung sumobra naman, let's say you are an employee, then the result is hindi pa umaabot ang 15 days katapusan, like your salary which is 15 days or katapusan or monthly, hindi pa umabot ang 15 days, you don't have any money in your wallet for your expenses like your transport. Wala ka na pang transportation. Kumbaga, wala pang sweldo, wala ka ng pera. Hindi pa dumadating ang sweldohan, less budget ka na, di ba? Kasi hindi ka matutong mamaluktot kung maliit lang ang pera na hawak mo sa iyong wallet. Di ba mga kasari? Kahit nga individual sa aking video na to, kung ito ay relate lahat po mga kasari. Kasi, kung sumusobra ang iyong expenses at maliit lang ang iyong kinikita, whether you are an individual or you are a business owner, you will not grow. You will not become successful just because you don't know how to handle your expenses. Basing with my experience mga kasari, nung ako po ay naging empleyado na, ang iba ko kasing mga kasamahan mga kasari ay wala pang sahuran, wala na pong pang pamasahe, wala na po silang pang lunch. Kasi nasubrahan po sila ng kanilang mga expenses every day. So yung topic natin for today mga kasari, relate po dito ang lahat. Whether you are a businessman, you are a business-minded, or you are an employee, you are an individual na naghihintay lang po na bibigyan kayo ng pera ng inyong mga asawa or ng inyong mga relatives. Kung hindi po talaga kayo marunong humawak ng inyong expenses, talaga po walang matitira sa inyo. And when it will result to wala ka ng budget. Ayan.
So, dapat po talaga mga kasari, marunong po talaga tayong mag-handle ng ating mga expenses everyday. That's all for today's video mga kasari. Sana po may natutunan sa aking simple tips for today. Today po is Saturday and it's a marketing day ulit. And we need to prepare our sari-sari store sa ating mga customers dahil it's a marketing day, Saturday and Sunday. Thank you so much again for watching and see you on my next videos. Bye-bye and God bless everyone.